ang papagat ng topic na ituturo ko sa inyo ay kakaiba ka sa Panginoon. Gets nyo? Kakaiba talaga tayo sa Panginoon. Kaya yun yung ating title. Topic. Basahin ka ninyo. 1, 2, 3. Okay, bigilin mo yung katabi mo. Sabi mo, kakaiba ka sa Panginoon. Yung nasa kaliwa, nasa kanan. Okay, kakaiba ka. Brother, sister. Okay. Yung ang tatalakayan natin, bakit tayo naging kakaiba, Panginoon? Okay. Sa Malakay, chapter 3, verse 17 to 18. Akala nyo, tayo sinobring exhortation ko ang Malakay. Okay, sabi dito, ang Diyos na nagsabi, sabi na, magiging akin sila. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatanim sila bilang sariling akin. Sino? Pangalawa, ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Sa 18, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Diyos. So dito, binanggit yung pagkakaiba ng masama at mabuti ng naglilingkod at hindi naglilingkod. Okay, para hindi mo offended iba, yung salitang naglilingkod, ito sa English ay ministry. Naituro ko sa inyo yung iba't ibang klase ng ministry. Meron yung mercy, pagkakawang gawa, that is a ministry. Giving is a ministry. Encouragement, pagpapalakas loob, it is a ministry. Teaching, it is a ministry. Then yung pastor, apostol, evangelist, prophet, and teacher, it was a ministry. Yung paglili is a ministry. Yung pag-aayos natin dito, that is serving. Ministry. Kaya yung iba, ba't kaya hindi ako binibigyan ni pastor ng ministry sa church? Ang ministry ay hindi binibigay, hinahanap. Ngayon si Brother Chito, nahanapan na niya yung ministry niya. Hindi siya nagbigay sa akin. Di ba na napapansin, pagkatapos natin siya na nag-delivery. That is a ministry. Kaya, ang sabi niya, muli ninyo makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Lahat ng ginagawa mo for the kingdom of God is a ministry. Amin ba? Okay. Alam niyo ang pinakagusto kong ministry, giving. Mas madali na yun, bigay mo lang, tapos na. Pero may kondisyon. Give it generously. Alam mo yung ibig sabihin ng generous? Ha? Ano yung ibig sabihin ba ng generous? Abundantly. Yan, mas maliwanag na. Okay. Then, tuloy tayo. Kaya nga, kapag may pagkakaiba sa Panginoon, ibig sabihin ko, hindi lahat ay pantay-pantay. Noong ang pagmamahal ng Diyos sa bawat tao, pantay-pantay. Kaya bibigyan sa atin yung kaligtasan, pantay-pantay, lahat binigyan. Pantay-pantay yun. Noong tayo'y naglilingkod, dito na may pagkakaiba. May iba na pagtingin ng Diyos sa naglilingkod sa hindi naglilingkod. Kaya nakakaiba kayo. Amen. Gets nyo? Okay, tuloy tayo. Sa Exodus 33, verse 1 to 13, ito naman ay sa buhay ni Moses. Sinabi ni Moses kay Yahweh, "Iniutos ninyo sa aking paunahan to ang bayang ito, ang Israel, sa lupain ipinangako ninyo.
Ngunit, hindi niyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyo, nalulugod po kayo sa akin at kilala ninyo ako. Pero sabi ni Moses, kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin niyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malulugod sa akin. Sinulista si Moses. Para patuloy kayong nalulugod sa akin, sabihin niyo yung mga balak ninyo na dapat yung gawin. Then, sabi ng Diyos, sasamahan ko kayo at binigyan ko kayo ng kapayapaan sa mundi Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kami paalisin dito sa inyong presensya, parang gano'n. Sabi na doon. Then, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Sabi nga, naiiba ka kapatid. Then, sige, gagawin mo ang hindi mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilala kita, sabi niya. So makita ninyo yung kakaiba ka kay Lolo. Okay. Paano naging kakaiba si Moses? Paano? I-compare mo sa mga iba't ibang bansa, iba't ibang lahi. Kasi during that time, sila ay mga Hudyo, mga Hebrew, may mga Hintil. Kaya, yun ang sabi ni Moses, paano naging kakaiba si Moses? Kaya yun ang pag-aralan natin. Una, sinasamahan sila ng Diyos. They are always in the presence of God. Kaya sabi ni Moses, kung hindi mo lang nagsasamahan, wag mo na kami paalisin sa tabi mo. Sigurista si Moses eh. Pangalawa, kilala sila ng Diyos. Kilala ka ba ni Lord? Yeah. Pangatlo, kinalulundan sila ng Diyos. Pangapat, binibigyan sila ng kapayapaan ng Diyos. Kaya ano ba yung kapayapaan? Ito nga, meron tayong bagong kapatid from Pampanga, brother, ba? Pampanga, kung pinagalingan mo, Pagkasinan, Pampanga. Bago po siya, palakpakan po natin ito. Hindi ba, pwede ko bang masabi sa kanila yung dahilan kung mamaganap ko tayo? Because of anxiety. Pero ito nga yung lolo. Kung ikaw lagi ay sinasama ng Diyos, ikaw ay laging may kapayapaan. Amen. At tapos ng buong kapayapaan, there is no stress, distress, no anxiety. Amen. Lahat yun ay nawawala if you are in the presence of God. Amen. Pagkakaroon natin yung sinasamahan sila ng Diyos. Paano ba? Yan. Paano ba sinasamahan ng Diyos? Sabi niya sa verse 16 kanina, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano mo naalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kasi merong pagkakaiba eh. Kapag kasama mo ang Diyos sa hindi sinasamahan ng Diyos, ang isang dahilan dito na sasamahan ka ng Diyos ay kinalulugdan ka ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kinalulugdan, natutuwa sa iyo ang Diyos. Ha? Approve ka sa Diyos. Kinalulugdan. Then, kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Ang dahilan ay yung presensya ng Panginoon. Ang dahilan ay nalulugod. Kaya, hindi ka naman sasama ni Lord kung di nalulugod sa iyo. Amen. Alam ba nyo, kasama natin dito ngayon ng Panginoon? Bakit? Nalulugod sila sa atin eh. Una,
Binigyan natin ng Panginoon ng masayang pambuhay at pagsamba. Amen. Sabihin man nila na ako'y iba din. Ano yan? Para na sa iyo ang Panginoon na nagagawin. Kaya nagpunta na sa akin ng Panginoon. Amen. Then, sabi na dito, sa Daniel naman, ito ay tungkol kay Shadrach, Meshach, at Abednego. Paano sila sinamahan ng Diyos? Nagtaka at biglang napatindig siya ng Nebukadnezar bago sa talatang liko. Kasi nagtayo si Haring Nebukadnezar ng kanyang riboto at ginawa niyang Diyos-Diyosan sa kaharian ng kanyang nasasakupan. At ang kanyang utos, pagdating ng alas 3 ng hapon, lahat ng kanyang nasasakupan pag narinig yung mga instrumento, kutsapi, yung mga lira, mga instrumento, trompeta, lahat ng mga nasasakupan, mga residente, ay yuyuko, luluhod doon sa riboto. At ang sino man makita na hindi susunod sa kanyang utusan ay tatapos sa pugon na umaakoy. Ngayon, itong si Shadrach, Meshach, at Abednego, matigas ang ulo, ayaw nilang sumamba sa riboto. Kaya nagalit ito si Haring Nebukadnezar, pinatawag niya yung tatlo. Alam ba ninyo katausan na kapag hindi kayo sumamba sa riboto at itinayo, ay tatapos kayo sa pugon? Opo, alam mo namin. Pero, mahal na Haring, wala kong ating ng pira. Bahala po kayo. Hindi po kami nagdadainan. Gawin ninyo yung gusto nyong gawin sa amin, kahit anong gawin nyo sa amin, hindi pa rin po namin susundin ang iyong kausan. So, nagalit si Haring Nebukadnezar. Okay, painitin mo yung pugon 7 beses ang init. Pinainit. Tagaan niyo yung tatlo itapon sa pugon. Tinali, itinapon, at ang nagtapon yung mga mabibigas, mga malaking mga sundalo, itinapon sa pugon. Dahil sa sobrang init ng pugon, yung mga sundalo nagtapon, patay kagad. Ito ngayon, habang nandun na yung tatlo sa loob ng pugon, abay nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnezar. At iginanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihati sa akin? Opo, ang mahalan sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong walang dapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaw ay parang anak ng mga Diyos. Sinamahan sila ng Diyos. Amen. Di ba? Ngayon, ito sa akin na, lumapit sa akin Nebukadnezar sa may bungangang po. Sabi niya, lumabas kayo riyan at halili kayo rito. Shadrach, Meshach, at Abednego, mga lingkod. Ito na naman lingkod. Pagkakaiba ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Mga lingkod ang kataas-taas ng Diyos. Lumabas na sila ng tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan sila mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Ang tigil. Then, hindi nasunod o ibahagyan man ang kanilang buhok. Yan lang naman yung buhok, maamoy lang nakaputang. Masusunod lang ito wala, hindi nasunog, ibahagyan man ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy puso. Ay di ba, pag nagbilanggan, nagsunod ka sa tabi, yung puso, amoy puso agad ng tabi. Pero ito, doon mismo sa gitna, hindi nag-amoy puso. Hindi mo lang nasunog. Ganon, kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Amen? Maliwanag ba? Walang anumang kapahamakan
ang magaganap sa buhay mo kung kasama mo ang Diyos. Amen. Ito ba? Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos. Ito yung inaantay ni Mole. Kaya siya gumagawa ng milagro sa ating buhay for His glory. Yes. Para sa kanyang kaluwalhatian. Para siya ay mamurihan. Mismo, nagpuro sa kanya dito, yung itinuturing na yung kanyang sarili, siya ay Diyos. Kaya sabi niya, purihin ng Diyos na Shadrach, Meshach at Abednego. Isinuko niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niya. O lingkod ng ito, nang ganap na sumampalataya sa kanya. Sabi na natin yun, ang gandang pakinggan ganap na sumampalataya sa kanya. Ganun. Sumampalataya sa Kanya. Ano ibig sabihin ng ganap? Ibig sabihin ng ganap, meron yung hindi ganap. Meron yung kunwaring sumasampalataya na hindi ganap, hindi buo. Meron naman yung ganap na sumasampalataya. Dumating man si Mika, dumating man si Leon, dumating man si Pipito, ganap na sumasampalataya sa kanya. Amen. Maliwanag? Amen. Then, ito sabi ng nahari, hindi sinunod ng mga ito ang aming utos. Ginusto pa nila sila ihati sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Sino sumasamba ng Diyos-Diyosan? Ito. Dito ang tiwala. Ayaw ni Lord yung pagsamba ng Diyos-Diyosan. Then, kaya ipinagutos ko, sinuman mula sa alimang lahi, bansa o wika, na magsasalita laban sa Diyos. Nina Shadrach, Meshach, and Abednego ay patatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Amen. Basahin natin yun yung pula 1, 2, 3. Wala ibang Diyos na makapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanyang Diyos. May mga nabasa ba ako sa Biblia na iba't ibang uri ng Diyos? May nabasa ba kayo? O hindi kayo nagbabasa? Una, may sinabi sa Biblia na ano sabi na doon? Huwag daw natin gawing master ang pera. Diba? Because money is not God. Isang Diyos ay pera. Pangalawa, sa ibang reliyon, marami silang Diyos. May Maria, ano-ano mga santo-santo nila. Noong nakaraang linggo, nung papunta kami sa nagtipunan, ang haba ng posisyon na aming nilampasan. Talagang traffic yung daan. Abay, yung una namin na nakakala natin, sabi ko, nakatalikod Kawat lang yung santo dito. Sino kaya yung santo dito? Nung malampasan natin, lupae. Sa tao. Then yung iba, ito pa yung bigyan kita lang na sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan Ano ba ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Ang lahat ng bagay na binibigyan mo ng number 1 na attention sa buhay mo ay Diyos-Diyosan. Anything that you are giving your priority to that things is Diyos-Diyosan. Lord, mas mahal mo na hamak yung asawa mo kaysa kay Lord. Kamay mo sa asawa mo, Diyos-Diyosan ka. Tubugi mo yan. Mas mo yan. Kaya hindi ko sinasabi ng number 1 yung business ko, number 2 lang yan. Because my number 1 is our God. Amen.
Eh kung mas mahal na yung negosyo mo kaysa kay Lord, abay, Diyos-Diyosan mo. Ibinigay lang ni Lord yan na daanan ng blessing na sa'yo, yung business mo. Kasi ang kayo, nagbubukas ng mga bintana yan eh, para doon niya ipapalag yung blessing sa'yo. And one of them is our business, our employment. Yes. Yan yung mga bintana ng pagpapala ng Diyos. Sige na. Pasko na naman eh. Dahil na magpapala. Kaya ingat. Kaya nga sabi ng kautusan, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Then love your neighbor. Pangalawa ng yung love your neighbor as you love yourself. So anything that was getting your attention, whole attention, aside from God, is remoto, Diyos. Maliwanag? Okay. Kaya, noong kami ay humahawak sa ACD contract, talagang I totally closed our company every Sunday because that is not my priority. My priority is my Lord. Amen. Ayaw kong mabagsakan may Diyos sa namin. Amen. Dahil ang araw ng linggo ay pag-aaral ni Lord yan. Huwag niyong ibigay sa iba. Pero, tandaan ninyo, hindi naman ibig sabihin na araw lang ng linggo. Kasi yung salitang Sabat, ito ay kapahingahan, pagpapahinga. Kung nagbigay ka ng isang araw para kay Lord, kung ibinigay mo Lunes o Martes o anuman, that is your holiday. That is the day of the Lord para sa iyo. Kaya ang day of Sunday, ito yung general, ginawang holy day. At ang utos sa atin, huwag natin kaligtaan ang pagtitipon-tipon. Kaya nagtitipon-tipon tayo na yun. Okay. Gets na nyo? Ang liwanag dito, kung titignan natin yung binasa natin, ay may pangyayari. Una, dito ay ipinakita ng Diyos na kapag inuuna mo siya. Kasi ang sabi dito ang sabi ni Nebukadnezar, abay hindi ako sinunod yung utos ko. Dahil sa katatakan nila sa Diyos sa kanilang pinaglilingkuran, hindi ba rin sila ay mamarusahan. Yun yung isang sentro ng spiritual na ito. Pangalawa, ay sabi niya, nakalagay dito na ipinakita nila na baliwala kahit na kamakalan nila, walang problema. Basta mahalaga, sinusunod nila yung batas ng Diyos. Amen. Na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang mga ito natin titignan dito, na kapag ginawa mo ito sa Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Kaya meron tayong awitin na dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Dumaan man ako sa ilog, di ako manunod. Kasama natin ang Diyos. Di ba? Yun po patandaan mo. Dahil ang isa pa na nakikita natin dito na nangyari ay yung hari mismo ang nag-utos na wala pa na sa kwentang Diyos. Diyos-Diyosan lang siya. Na ang talagang makapangyarihan ay ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Imagine, kaya tayo tinutuloy na kakaiba ng Diyos. Kasi wala na tayong ibang pinagmamalaki kundi ang ating Diyos. Nakaiba. Yung mga Islam, ang pinagmamalaki nila ay si Allah.
Yung iba naman, ang pinagmamalaki ay si Buddha. Pero tandaan ninyo, lahat ng mga ginodiyos nila, nung sila ay namatay, hindi na muling nabuhay. Isa lang ang tunay na Diyos na nung siya namatay, muling nabuhay. At siya ay ang Panginoong Hesus Kristo. Paliwanag ba? Okay. Ang tuwa-tuwa ang Diyos eh. Imagine mismo yung Diyos-Diyosan na nagsabi, walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Maliwanag? Amen. Kaya may katotohanan yung inaabot natin dumaan naman sa apoy, hindi na masusunog. Ito ang ebidensya. Nangyari ito, totoo nangyari. Hindi istorya lang sa Biblia. Totoong nangyari. Eh sabi ni Lord, I am yesterday, today, and forever. Kung ginawa niya kay Shadrach, Meshach, and Abednego, abay kapatid, kung nasa apoy ka man ng problema ngayon, kasama mo ang Diyos. Amen. Bakit kasama mo ang Diyos? Naiiba ka sa Kanya eh. Amen. Gets ka? Pero brother, nasaan sa inyo ka ngayon? Kasama mo ang Diyos. Hindi ka ito kaya. Okay. Pangalawa, bakit sinasamahan si Moses? Kasi kilalang kilala ng Diyos si Moses. Kaya ang tanong ko sa inyo, kilala ba kayo ni Lord? Okay. Sige, sabi ni Lord sa kanya, gagawin ko ang hiling mo, sapagkat ako'y nalulugod sa iyo, kilalang kilala kita. Sabi niya, at hindi. Paano mo masasabing kilalang kilala na ni Lord? Okay, yeah, sabi, sa Exodus 33 verse 7, paano naging kilala si Moses? Ito kasi ginagawa ni Moses eh. Nakaugalingan na ni Moses na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Kasi noong panahon na ito, walang permanenteng sambahan. Palipat-lipat sila sa wilderness. At tuwing hihinto sila, pag sinabi ng Diyos, okay, himpit kayo dito. Magtatayo si Moses ng tabernakulo. Naging ugali na ni Moses yun. Then, dinawag iyong tuldang ipanan ng Diyos at ng mga tao, doon pupunta ang sinumang nais sumangguli kay Yahweh. Ngayon, ito yung itinayo namin tabernakulo ng Diyos. Templo ng sambahan, tuldang ipanan. There's a verse 8. Tuwing papasok doon si Moses, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tulda, sa tendang sila nakatira. At tinignan siya hanggang sa siya makapasok doon sa tulda ng ipanan. Then, sa 9, kapag nasa tulda si Moises, bumababa naman sa may pinto ng tuldang tipanan ang haliling ulang at mula rooy makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Kaya kilalang kilala eh. Kausap na mismo ang Diyos. Tingin ha. Samantalang may batas ng Biblia na kapag ikaw ay humarap sa Diyos, sa presensya ng Diyos, at hindi ka kilala ng Diyos, sa lugar na yun, mamamatay ka na agad. Pero, bakit hindi ako namamatay? Hindi ko naman kilala si Lord. Kasi nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng biyaya. Magkasala ka pa ngayon. Hindi tulad doon, may batas. Ano bang gawin mo sa araw pamamahinga, mamamatay ka? Magkis-kis ka lang ng posporo gaya yung ginawa dito. At o araw ng Sabate, patay ka agad, balasyon.
Pero ang ginawa ng Panginoon Kristo na matay sa krus ng Kalbaryo, binigay sa atin yung biyaya, yung grace. Ano man ang gawin mo, ay nasa ilalim ka ng grace ng Panginoon. Hindi ka mamamatay, bibigyan ka ng panahon na makapagsisi. Yan yung ating advantage ngayon sa panahon natin ngayon. Kaya mas mapahal tayo kaysa ng Old Testament. Amen. Okay, then, nakita yung Panginoon na kapag nakapasok na si Moses, susunod ang Panginoon, kanya lang, sa itsurang haniging ulang. Then, pagkatapos, ang makikipag-usap niya kay Moses ay harap-harapan, tulad ng makikipag-usap sa kaibigan. Kaya kilala si Moses kaibigan. Amen. Maliwanag ba? Kailangan yung relasyon natin kay Lord, huwag tumigil hanggang tayo ay ituring ng Diyos na isang kaibigan. Sabihin natin, kaibigan. In short, do not stop your relationship to God until you reach the word friend. May pagkakaiba ang kaibigan at ang lingkod. May pagkakaiba. Kaya ito yung pagkakaiba. Kayo'y mga kaibigan ko, sabi ng Panginoon sa Kristo, kung tinutupad ninyo ang aming mga utos. Nabanggit mong aming 10 minutes kanina. Huwag namin kalitaan tuparin ang utos. Kapag sinusunod namin yung utos ng Diyos, tayo raw ay nagiging kaibigan. Then, hindi mo na kayo ituturing na mga alipin o lingkod, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, ikinuturing mo kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat na narinig ko sa aking Ama. Walang sekreto ang Diyos kapag kaibigan mo na siya. Kasi noong minsan, nagturo ako dito sa Zamora. May tinanong ako, habang nagtuturo ako, may tinanong ako sa isa doon. Sabi ko, oh sister, ikaw, meron ka bang prayer request kay Lord na gustong-gusto mong masagot ni Lord ngayon? Dahil ang tinuturo ko yung katapatan ng Diyos. Meron pastor, yung ating anak ay makapasasala sa mercy. Alam mo, biglang binulupan ako ni Lord, pasado na yan. Amen. Kaya sabi ko sa iyo, sa kanya, ang sabi ni Lord, pasado na yung anak mo. Amen. Siya nagsabi. Then, nung isang araw, ilang hala, pasado. Amen. Walang inililihin si Lord sa kanyang kaibigan. Sinasabi. Maliwanag? Amen. Kaya, kahit kanina, ay kahapon din, nung napatabi ako sa isang pastor ko na babae, binulungan ako ng Panginoon. Hindi magtatagal yung pagkaroon ng sarili sa sasakyan. Kasi, initignan na yung sasakyan ko gano'n. Sinabi sa akin ni Lord, hindi magtatagal yung pagkakaroon ng sasakyan. Ano bakit ako? Ako, pag-aral ka lang mag-drive. Dahil malapit ka na magkaroon ng sasakyan, sabi niyo. O sige, mag-indoor na ako sa driving. Walang inililihin. Mararaman mo na lang, kapag ikaw nananalangin, pinapanalangin mo, may sakit ka, gusto mong bumalik. Ibubulong ni Lord sa'yo pagdating ng takdang panahon, sabi niya, magaling ka na. Tapos, gano'n na magsabi ni Lord, magaling ka na. Panawalaan mo na. May that is faith. Ano ibig sabihin ng faith? Faith is the substance that you hope for. Isang bagay na iyong inaasahan. At it is the things, sabi na doon, it is the evidence of things not seen. Isang ebidensya ng isang bagay na hindi mo nakikita. Yun yung faith.
Kaya, kahit hindi mo pa nakikita yung sinabi ni Lord na magaling ka na, paniwalaan mo na dahil yun yung inaasahan mo eh. Amen. That is faith. Yes. Gets nyo? Amen. Ang liwanag. Kapag ang isang kaibigan nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan, yun yung sabi sa unang talata. Pag inaalay mo yung buhay mo kay Lord, isa kang kaibigan. Pag sinusunod mo yung kautosan ni Lord, isa kanyang kaibigan. Dalawang bagay, ulitin ko. Kapag sinusunod mo yung kautosan ng Diyos, isa kanyang kaibigan. Pangalawa, kapag inaalay mo yung buhay mo kay Lord, isa kanyang kaibigan. Amen. Sa iyo sinasabi ni Jesus ang lahat ng narinig niya sa Ama. Kaya sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Kung ano yung sinabi ng Diyos para sa iyo, sinasabi ni Jesus sa iyo sa pamamagitan naman ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit na nakatira sa iyo ang nagbubulong. Para bang sisik lang sa isip mo, magaling ka lang. Hindi ibig sabihin nun na isip mo lang yun. No! Pinausap ng Holy Spirit, yung Espiritu mo, magaling ka lang. Means, magaling ka lang. Amen. Binibigyan ka lang ni Lord, although nararamdaman mo pa, binibigyan ka lang ni Lord ng panungkit o panahon na maobserbahan ka na nagsasabi mo, magaling na ako, Lord. Kahit nandyan pa, magaling na ako, Lord. And that is confession. Faith without confession is nothing. Amen. Because life and death is in the tip of your tongue. Ang buhay at ang kamatayan ay nasa dulo ng iyong dila. At inaani ng sinuman yung binibigkas ng iyong dila. Kapag sinabi mo, magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako, aanihin mo sa tamang panahon. Pag sinabi mo, Lord, magaling na ako, pero Lord, bakit mahirap pa naman ako nararamdaman? Hindi yan. Ang tawag doon, faith. Maliwanag? Amen. Kaya nga kung minsan pag-gising ko, pagkatapos ko mag-pray, naghihinat ako talaga, Lord, ang sarap ng hinat ng milyonaryo pastor. Amen. Confession nyo. O, sino na sa inyo nagpo-confess? Amen. Kung ano yung kalimutan mo. Maliwanag ba? Kaya wala kong pag-gising mo sumaga, magaling ako, Lord, wala nang masasabi. Wala nang magaling. Ang buhay ng kamatayan ay nasa dulo ng iyong dila. Yes. Pag sinabi mo ang mahalas naman ng buhay na ito, aanihin mo yung sinabi. Okay. So, napakaliwanag, ulitin ko, paano ka nakikilala ni Lord? Una, sinusunod mo yung kanyang kautusan. Pangalawa, ibinibigay mo, inaalay mo sa kanya ang iyong buhay. Kilalahan mo. Amen. Paano naging kakilala ng Diyos si Moses? May katanungan naman. Okay. Nakikipag-usap ang Diyos sa kanya tulad ng isang kaibigan. Paano ba makipag-usap kay Lord? Yung prayer, ibig sabihin is you are talking to God. Kanya ng communion. Communion to God. Communion. Nakikipag-union tayo kay Lord. Yun yung prayer. You are just talking to God. Hindi kasi yung prayer natin, abay ginagawa natin napakabalik. O Diyos ko na makapagyarihan sa lahat. Hindi ganun. Makipag-usap pa kayo. Paliwanag na. Amen. Kasi may mga narinig akong prayer, oh Diyos na mahabagin, maawa ka. Sabi ng mga iba, maawa ka.
Saan ko ba eh? Yung misis ko, ganun mag-pray ko. Ang pakikipag-usap, friends, ginagawa ko isang ulan yung ginagawa ko sa umaga kay Lord. Pag-gising ko ng umaga, 5:30, punta na po sa opisina. Madilim pa yun eh, di ba? 5:30, madilim pa. Dating po sa opisina ko, Lord, excuse me, tihid na muna ako ng kape. Kasi mahapila lang muna ako, naghilig ka gabi. Pagtinta ko ng kape, Lord, tihid muna ako, 3 lulok lang. Wala. Panginoon, salamat. Natanggap ko yung biyaya mo kagabi. Panginoon, ang sarap. Ang sarap ng tulog ko. Lord, salamat sa biyaya mo. Ha? Nung ako'y natutulog, naramdaman ko, Lord, yung katahimikan, yung kapayapaan, yung katiwasayan. Yung Lord ba natutulog ako sa gitna ng iyong presensya. May protection. Thank you, Lord. Thank you. Lord, ganun din po sa Panginoong Isang Kristo. Panginoon ko at tagapagligtas, namatay siya nang dahil sa akin, isang makasalanan, isang maruming tao, namatay siya para bigyan niya ako ng buhay na walang hanggan, at nagpakahirap siya para ako yumaman. Ganun din po sa nakikipag-isa ng banal na Espiritu, ang aming gobernador, ang aming leader, ang aming guro, at ang aking kaibigan, at ang aking comforter. Lord, magandang umaga po sa inyo lahat. Introduction ko yun, papuri yun, adoration. Lord, ang gandang umaga ngayon, magandang umaga po sa inyo. Linggo ngayon, Panginoon, araw ng pagtitinig ng people. Ang hinihingi ko sa iyo, Panginoon, ay magawa ko yung kalooban mo. Dahil sigurado ko, pagka nagawa ko yung kalooban mo, magtatagumpay ako. Ano ang mensahe na kailangan ng mga anak mo itong araw na ito, Panginoon? Doon ako nakikipag-pray. Hindi yung, oh Diyos ko, maawa ka. That is the talking to God. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi gano'n. Ang malalaki. Pero si Moses, nakikipag-usap siya kayo harapan. Kilala eh. Kasi pag kilala ka na rin, mararamdaman mo yung presensya. Mararamdaman mo. Bubulungan ka. Kaya nung marinig ko yung sinabi ng mga tao doon sa seminar kahapon, kakaiba, pastor yung mga taga-Santiago. Kasi ang prayer mo kay Lord, magiging modelo kayo, di ba? Sa pag-ingin lang, modelo na kayo. Amen! Napakahalaga yun. Kaya tuloy, ang ginawa mong takot na yun, kakaiba ka kay Lord. Siya nagsabi sa akin eh. Yes. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kakaiba ka. Kay Lord. Okay. Paano naging kakaiba si Moses? Nakikipag-usap ang Diyos sa kanya. Bilang isang kaibigan. Pangalawa, dinutupad ni Moses ang mga pinag-uutos ng Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, kung hindi mo rin lang ako sasamahan, papunta sa gusto mo, Lord, mo na ako utusan ng lumayo sa iyo. Pangatlo, sinasabi ng Diyos kay Moses ang lahat ng sikreto niya, mga plano niya. Kaya Lord, kung totoo nalulugod ka sa akin, abay sabi mo lahat, yung balik mong gawin para patuloy ang pagdugod mo sa akin. Pang-apat, nakaugalian na ni Moses na itayo ang tuldang tipanan ng Diyos at ng mga tao. Ano ibig sabihin nito? Yung tuldang tipanan, ito yung panalangin. Dapat kaugalian nating manalangin lagi sa Diyos. Amen. Sabi nga natin, lagi. Ano ibig sabihin ng lagi?
Huwag na natin balikan si Sharon Cuneta. Paminsan-minsan. May awitin dyan si Claire Villafuente eh. Naalaala mo ba ako kahit paminsan-minsan? Hindi ganun si Lord. Kapag ginawa mo ito, lagi ka niyang naalaala. Amen? Yan ang mga dahilan kung bakit kilala. Kapag ginawa mo ito, kilala ka ni Lord. Imagine ano ba yung ibig sabihin ng kilala? Okay, grupo ng mga tao. Nilalang ng Diyos, lahat ng mga tao niya, binigyan ng Diyos lahat ng kaligtasan. Pero hindi lahat ay kilala. Ikaw lang ang kilala niya. Bakit? Sinusunod mo ang anak mo to sa pangalawa, ikaw ay nag-aaral ng iyong buhay sa Kanya. Pangatlo, naririnig mo yung sikreto niya sa iyo. Pang-apat, nakaugalian mo ng malalaki lagi. Maliwanag ba? Kapag nagawa mo na, kaibang kakaiba ka. Okay. Pangatlo, kinalulungan sila ng Diyos. Ano yung sabihin ng kinalulungan sila ng Diyos? Ito sabi sa verse 17. Sige, gagawin ko ang hiling mo, sabi ng Diyos kay Jose, sapagkat ako'y nalulubog sa iyo. Ano kilala kita, sabi ni Yahweh. Ano yung sabihin na nalulubog sa iyo? Ako'y nasisiyahan o natutuwa sa iyo. Ako'y namimili sa iyo. Willing ako sa iyo. Diba, kita nyo, lalo lang kung tingnan nyo, kayo na lang, may mga anak, nagtipol-tipol yung mga bata mo, andun yung anak mo. Naglalaro sila, naglulundagan, tatakbuhan. Nasaan yung mata mo? Saan na? Natutunan saan? Lahat sila. Bakit sa anak mo lang, nakapokus yung paningin mo? Anak ka niya. Ganyan din ang Diyos sa lahat ng tao. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 12, the eyes of the Lord is always upon the righteous, and His ears are attentive to their prayer. Amen. Kilala ka lang ba yun? Thank you tayo. Genesis 6:5 yun eh. Sabi din nakita ni Yahweh na nagdarap na kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang malaging nasa isip nito. Panahon ito ni Noah. Kaya nga, binasag ng Diyos sa daigdig sa pamamagitan ng apoy dahil ang sitwasyon ng mga tao noon, puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Wala na silang naisip na mabuti. Sinabi na, nilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Ang tindi ng Panginoon. Wala siyang pakialam kung nilalang ka man o hindi. Dapat lagi masama ang iniisip. Nakikinig ba kayo sa nangyayaran ngayon sa ating, sa ating gobyerno? Dumadaan nila yung nagrarali sa isa. Kasi talagang gusto nilang i-impeach itong si Sara Duterte. Nandoon yung isipan nila, matanggal si Sara Duterte. Ang iisip nila, kasamaan para kay Sara Duterte. Yun yung isip nila. Hindi nila alam, ang kanilang pagtrato kasi, kung mura ng mura si Duterte, hindi mo nyo na. Pero isa lang sinasabi ni Duterte, I love my country. Lahat na naging presidente, yan lang yung presidente yung palamura. Pero siya lang din yung presidente yung nagmahal ng ito sa ating bansa. Ang daming mga presidente yung banal ng itsura. Pero walang pag-ibig sa ating bansa. Ang hinahanap nila ngayon, yung 250 billion
na nawawala sa kaban ng bansang Pilipinas. Kinuha yung pundo ng PhilHealth, pundo ng Lotto, pundo ng isang sa kanilang gobyerno. Pag-ibig, kinuha 250 billion, hindi billion. Binigyan lahat ng 20 million lahat ng congressman na kaparti nila, kapartido nila. Nahanap ito ngayon ng mga tao. Nagraraan sila. Ngayon, itong Duterte, mas mahal naman ng Diyos sa bansa kaysa sa mga tao ng banal ng itsura. Ito yung tignan mo sa salamin, napakabanal. Ang problema sa salamin, hindi niya nasasalamin yung nasa kaisipan ng tao. Ang kaya lang ipakita ng salamin yung nasa labas. Pero yung nasa loob, hindi kaya ipakita ng salamin. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, the Word of God is like a two-edged sword that can penetrate between our spirit and our flesh, down to the bottom of our bone marrow. Kayang pasukin ng salita ng Diyos. Amen. Itong taong mga ito, banal na itsura, masama naman ang tao. Hindi gusto ko na yung nagmumura na mahal niya basa. Kaya ninilita ko natutuhanan. Abay, ang nandito pa lang, hindi pa sumali yung ang sabi ni Miss Wally, chairman ng Mindanao. Ang sabi na ngayon ng mga mahal na Vice President, Sara Duterte, magsalita ka na. Papakitaan ko yung mga taong nanggigipit sa iyo ng mga iba't ibang klaseng mukha. Kung gusto nilang makita yung mukha ng batalyon, papakita ko sa kanila. Kung gusto nilang makita yung mukha ng company, papakita ko sa kanila. Yung armas namin, mas higit na advance kaysa sa armas ng militar. Pero hindi po ako nananakot. Kami po ay nag-aabang lamang. Pinoprotektahan lang po namin ang mahal na business. May nagmamahal sa nagmumura. Yung hindi nagmumura, galit na yung mga tao. Gets nyo? Amen. Kaya sinabi na, hindi po rin ko lahat ng tao, ito ang Panginoon eh. Wala nang naiisip na mabuti mga tao. Kaya sabi niya, okay, kahit na nilalang mo kayo, lilipunin ko kayo. Pero may magkakaiba. Ngunit, sabi namin ngunit, si Noe ay naging kalungkot-lungkot kay Yahweh. Bakit kakaiba si Moses? Nalulungkot ang Diyos kay Noe. Kaya kakaiba rin si Noe. Siya nga lang ang naligtas at ang kanyang pamilya nung wasakin nila ang mundo. Ito rin ang mensahe. Malapit na wasakin nila ang mundo. Nakalagay sa 2 Peter chapter 3. Binasag noong unang panahon ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Itong huling araw, wawasakin naman ang daigdig sa pamamagitan ng apoy. Ano yung apoy na yun? Hindi ko galing sa Moscow. Galing sa nuclear bomb, atomic bomb, hydrogen bomb. Ang ginagamit ko lang ngayon, mga missile. Mahina yun. Nag-warning na ang Russia. Gagamit na ako ng nuclear. Yun na ang simula ng pagkawasan ng pagkilito ng daigdig. Pero kung ikaw ay kalugod at kilala ng Panginoon, bago dumating ang pagkawasan, mararamdaman ka mo na. Amen. Kasi kakaiba pa kayo eh. Sabi ako ng tatlo, kakaiba kayo eh. Nalulugod. Ito, nalulugod kay Yahweh si Noe. Ang ibig sabihin ng nalulugod, itinatabi ka, favorite ka, natutuwa sa iyo ang Diyos, nasisiyahan sa iyo ang Diyos, kawinin ka.
kay Lord. Ang kahit mga maging sa mga presidente, senador, congressman, kung hindi naman sila kilala ni Lord, ikaw lang ang kilala ni Lord sa grupong yun, kahit ikaw ay janitor lang. Amen. Abay, mas mabuti na lang na ako'y makilala ni Lord kaysa makilala ng isang politiko na korap naman. Maniwala mo ba? Amen. Kaya mas mapalag kayo kay Lord kaysa sa mga politiko. Amen. Tayo sa langit, may nakahanda ng bahay. Yes. Sila walang tayo sa impyerno mayroon. Amen. O, di ba? Kakaiba tayo? Ngayon, paandar na naman yung kanilang instrumento. The number one instrument of the politician today, ano? Ayuda. 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 Naisip ko na nga dito itong start nila, tignan nyo, bibigyan ko kayo ng clue. Natanggap ko lang naman itong clue na ito Pagdating ng election, before the election, mga 1 month o 1 week before the election, yung mga mayayaman na politiko, tatawagin na yung mga KD. Okay? 20. This is 20 million. Christmas gift mo sa inyo. Pupunta siya sa Iselco. Iselco personal. This is 20 million. Christmas gift mo sa inyo. Pupunta siya ngayon sa mga komili. Komili! 20 million. Christmas gift mo sa inyo. Tatandaan ninyo nung bilangan ng boto ni Miranda sa kanisiri malaman na Hinatan. sa sinsayon po Miranda, nag-brown out. Pagkatapos ng brown out, tan. Kasi may 20 million yung isip ko. Nakapantay yung mga PIP, pero minapantayan yung kontrapaktibo. Yung mga nagbigay ng milyon, okay. Ngayon, malayo pang eleksyon, ang ginagamit nila ngayon ay ayuda. Yes. Bakit na makahilig ang Pilipino sa ayuda? Pero kakaiba yung anak ng Diyos, hindi pinapansin ang ayuda. Amen. Yes. Sana totoo. Baliwala ko ba? Ang isang pwede ko yung pagmamalaki. Wala akong pasto na tinatawag ng mayor na pumunta sa opisina para tanggapin yung para sa kanila. Pinagbilin ko yan. Pag may nabalita ng pasto na lumalapit kay mayor at humihingi ng gano'n o tinatanggap yung ayuda, tatanggalin kong pasto yan. Kaya dito sa Santiago, noon, 12 lang ang hindi nila napalapit sa opisina nila. Sa Quirino, 12 lang ang hindi lumapit kay Congressman Juan. Kaya yung literal ko, binantahan ni Juan ng KS eh. Minsan kasama ko yan, anak kami ng kasal. Nakaupo kami sa harap. Pagkatabi kami. Kasi kinasal, anak ng pastor na kaibigan niya. Binulungan ako ni Congressman Juan. Pastor Sam, sana magkaibigan na tayo. Congressman, magkaibigan naman tayo Hindi, sabihin sana magkaibigan ng darating na eleksyon. Ako, sorry Congressman. Kasi magkaibigan kami matalik ni Diyos. Noong pa ako kasama ko yan. Kaya nagkurang ko yan. Ano ba ba yan? Ito lang may papangako ko sa iyo. Kapag ikaw ang tao, magsasubmit ako sa iyo. 100%. Wala kang marinig sa akin ang kukontrahin. Pero habang election, meron tayong right of suffrage. Meron akong right kung sino yung boto ko. Yes. Yun din yung pinalitaw dito. Ganun din sana kayo. Amen. Hindi masamang tumagalap ng ayuda. Tsang kanyang milyon na wala kayong pipirmahan mo. Lalo na pag nagbigay ng 2,000, may papipirmahan na sa iyo. Yun na yung boto nyo.
Sasabihin nyo, Lord, blessing. Kapatid, hindi blessing yan. Nangorap ka na. Hindi na nalulungkot sa iyo, Panginoon. Okay, pang-apat. Ito yung ating panghuli. Binibigyan sila ng kapayapaan ng Diyos. Kapag kakaiba ka, mayroon kang kapayapaan kay Lord. Hello? Umaan ka man sa apoy, may kapayapaan ka. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka marunong, may kapayapaan ka. Bakit? Pangako ni Lord, sabi niya doon eh. Okay, sasamahan ko kayo. At bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sagot ni Yami. Ano ba yung sabihin ng kapayapaan? Una, ito ay isang kalagayan ng pagkakaroon ng katahimikan at katiwasayan. Kaya kung dumaan ang bagyo, papayagan ba kayo? Yes. Amen. Tahimik ba kaluluwa nyo? Yun yung kapayapaan. Hindi, ito, Diyos ko, Diyos ko. Tinatawag na yung Diyos ko, pero yung boss ito niya, Diyos ko lang, Diyos ko. Kapayapaan. Nervyos na yun. So, ang ibig sabihin ng kapayapaan, yung kalagayan mo, pagdating ng kalamidad, pagdating ng problema, dahil may katahigigan at kaliwasayan. Lalo na yung dumating yung COVID, ako, hallelujah. Ito na yung bakuna, ang daming tumawag sa akin, Pastor Sam, anong masasabi mo? Magbabakuna na nila. Hindi ba ito yung Banfuchi? Pastor yan ah. Pastor Sam, magbabakuna na sila. Hindi ba magiging sumbi tayo? Walang kapayapaan. Ano ba, Pastor Sam, ang magandang ituturo sa akin? Ano yung mga pangalan ng mga gamot? Moderna, Pfizer, Sinovac, may Johnson pa. Tanong ng tanong, ano ba? Walang kapayapaan. Kaya kami nung nagpa-injection, tinanong namin, ano ba yung pinakamahina ang epekto na bakuna? Sinovac daw, doon kami. Para hindi lang yung maging sumbi. Nakakaranas na ng Diyos magiging sumbi. Okay. Pangalawa, ito ang katayuan sa panahon na walang gulo, away, o digmaan. Yun yung kapayapaan. Ibig sabihin, nagkakagulo na lahat sa'yo, wala pa rin yung gulo. Nag-aaway-aaway na lahat, wala kang pakialam. Digmaan na, relax now. Kaya ang dami nagtatanong, mayroon pa nga isang pastor nagre-request sa akin, hindi tatanggol. Pastor, pwede ba mag-disciple ako sa iyo? Ang ituturo ko lang sa akin, end time. Dahil maraming nagtatanong sa ating membro, ano ba yung end time? Kailan ba yung end time? Ano ba yung rapture? Pastor, pwede ba? Bigyan mo ako ng attention, panahon. Itulong sa amin ng end time. Kinakabahan. Kinakabahan ba kayo in time? Isa na dapat kong gawin. Maging kakaiba kayo ngayon. Walang problema sa in time. Dahil hindi kayo dadaan doon sa sinasabing wakas ng mundo. Hindi kayo dadaan. Just prepare yourself. So yan yung kapayapaan ng Panginoon. The next, Matthew 11:28. Ito lagi ang inyong pagkadadaan ng Panginoon. Lagi ko na nakadaan ito eh. Pero ngayon, kakaiba, pag nadadaan mo ito, nakakala ko lagi si Sister Lucky. Mag-isilian na ito.
Sabi na dito noon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigyan ng lupa sa inyong pasanin at kayong bibigyan mo ng kapayapaan o katahimikan. Yan. Yun yung kapayapaan na tinutukoy, sabi ni Lord, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Kapahingahan parehas din yan. Kung kayo daw ay may problema, nahihirapan, nabibigyan ng lubha sa inyong pasanin, sabi na lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano ang remedyo? Ano ang solusyon? Na sinabi na ito, sabi na, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang ibig sabihin ng pamatok, kautusan. Gets nyo? At sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maako at mapagpakumbang ang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan o kapayapaan. Yes. So, nasaan ang solusyon ng problema? Yung nag-iimbita, lumapit kayo sa akin. Ano ang gamot? Pamato. Yung kautusan. Then, sapagkat madaling dalhin ang aking pamato at magaan ang pasanang ibinibigay ko sa inyo. Ang ibig sabihin ng lumapit kayo sa akin, hindi sila nalalapit sa akin. Tayo, sa pamamagitan ng panalangin, pakikipag-usap, lumalapit tayo kayo na nagpapakumbaba. Yun yung ibig sabihin ng lumapit kayo sa akin. Hindi lang yung mga iniimbita ni Lord yung mga nahihirapan na bibigatan. Gusto rin ni Lord, tayo ng pinagpapala, abay lumapit din tayo lagi sa kanya para magpasalanan. Amen. Maliwanag ba? Amen. Then, sabi na, pasanin ninyo ang aking pamato, meaning sa ibig sabihin, pag-aralan natin ang kanyang mga salita. Yes. Kaya napakalaga yung ginagawa mo natin ng Miyerkules. Hinihimay natin yung faith. Then, sundin ninyo ang kanyang kautusan. Yun yung pangako. Gaya halimbawa, okay, balik mo na tayo doon. Gaya halimbawa ng isang kautusan. Kasi ang kautusan na ibig sabihin na sundin natin, ano ba ang ngayon, natatanong ko sa inyo, ano ba ang number one ng problema niyo? O ano ba ang number one na gusto niyo? Pakilakas. Huwag na kayo mahiya. Mukhang kaya na naman yung lahat. Pakilakas. Ano ba ang gusto niyo? Kailangan maging frank ka tayo. Tama? Alam ba ninyo, sa Biblia, ipunin mo lahat yung talata ng panalangin. Ipunin mo lahat yung talata ng pananampalataya. Lahat, panalangin, pananampalataya. Pagsamahin mo. Kahit dublihin mo ang bilang, mas marami ang scripture ng pera sa Biblia. Ang scripture sa Biblia ay 2,360 verses tungkol sa pera. Bakit? Kasi gusto nyo umurlan tayo, kaya nga puro pera ang kanyang itinuturo. Ang problema lang natin, gusto natin umunlad, ayaw naman natin sundin yung kanyang tinuturo. Pagdating sa pera, tayo ay nasa ilalim ng prinsipyo ng Diyos. Una, kung ano ang iyong ipinali. Galatians 6 verse 9. Sabi na doon, sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo madadaya ang Diyos.
Tignan nyo, Galatians 6:9. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong kakalihin. Sa'yo. Pangalawa, sa 1 Corinthians, talaga ito. Kung kayo'y nagtanim na kukunti, ang binabanggit dito pera, aaraw kayo ng kukunti. Galatians 6:9. Don't be worried. Ha? Do not grow weary of doing good. Ito mo. Ito mo. Ano yung part ko? You will Don't be weary in doing good, or in due time you shall reap reap. if you don't give up. If you do not give up. Yes. Tuloy mo. So then, as we as opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who Yun. Then karoon na yung 1 Corinthians. So, isa pang scripture, malaking trip. So, ibig sabihin, kung gusto niya ng pera, abay magtanong ka ng pera. Ganun lang naman eh. Dahil kung ano yung itinanim, yung anihin. Ang problema sa akin kasi, gusto nyo umahali ng pera, wala ka naman itinanim ng pera. Maliwanag, sabi sa Malakay 3:10. Sabi doon, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong itapo at kaloob. Bubuksan ko ang lulunawan, hindi pintuan na. Ang pintuan sa loob ng bahay nila. Dalawa, pati sa likod. Tama? Pero ilan ang bintana? Anim. Yung ibang bahay, marami. Imagine, hindi sinabi ni Lord ang pintuan ang bubuksan sa iyo. Yung mas marami, durumawan, mga bintana. Amen. Ganun lang mga yun eh. Okay. Ibigay nyo ng buo ang inyong kaloob at ang inyong itapo at bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibuhos ko sa inyo ang pagpapala na walang sukat ikalagyan. Paano bubuksan ni Lord yung bintana? Kunwari, ang iyong ikapo, kumita ka ng 1,000, 1,000 ito. Magkano ikapo? 1,000. Ako, malaki yung 100. 100 na lang. Kumita ka ng 100, itong linggong ito. Magkano ikapo? 10. Okay. So, yung 10, para mabuksan yung sarili mong mga bintana, ibigay mo yung 10, susin yun eh. Kumita na ng lunari si Marang Abigail ng 10,000. Magkano yung ikapo? 1,000. Nagbigay si Sister ko ng 10. Nagbigay si Sister Abigail ng 1,000. Alin na mas malaki? Sa mata ng Diyos, parehas na ikapo namin. Amen. Sa 10 piso lang naman yung kinita ko sa isang linggo, magkano yung ikapo? Yung piso, katumbas mo sa Biblia. Nakita nyo yung fairness ng Panginoon. Kasi yung iba, mas mag-ibinigay yan. Parehas lang na doon yun. Isa pa halimbawa, sa isang church ni Lord, bigayan. Si Lord, umupo. Pinantayan niya yung basket. Iipan pa si Lord eh. Bigay yung mga mayayaman, libo-libo. Dumating yung babaeng malo matanda, 2 kusing ang ibinigay. Kung mahalaga kay Lord ang pera, bakit pa niya pinabayaan na magbigay yung babaeng malo ng kusing? Ano na yung kusing? May mabigli ba? Kasi ang prinsipyo ng Panginoon, pag nagtalim ka, aani ka,
Gusto ni Lord na umani yung babaeng balong doon sa kusina. Buhay na yun eh. Imagine, yun lang yung kinita niya sa isang linggo, dalawang kusina. Di dapat tatanggalin niya ikapo. Ilan niya ikapo ng dalawang kusina? Pero siya, yung kinita niya buong buo, binigyan lahat. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, mas malaki itong dalawang kusina kasi yung libo-libo na excess lang ng kanilang grocery. Amen. Ang gusto ni Lord, may itinatanim ka sa kaya ng Diyos. Naliwanag ba? Ngayon, pag ginawa mo yun, sinusunod mo yung kautosan ng Diyos. Amen. Pag sinunod mo yung kautosan ng Diyos, kakaiba ka. Yes. Yes, no? Amen. Ngayon, pag kakaiba ka, kasi nalulungkot sa iyo, Panginoon, sinusunod mo yung kautosan. Amen. Anong gagawin ni Lord sa iyo? Kung ano ang iyong ikinanin, yung day ang iyong maalihin. Amen. Abundantly. May harap itong panglan. Kaya gusto natin ng magmukhang pera. Abay magbigay tayo ng pera. Gusto nyo yumaman, kaya nga sabi ng Panginoon, naging mahirap ako para kayo ay yumaman. Yes. Amen. Gusto ko kayong payamanin. Ayaw naman yung gawin mo kautusan. Kaya, kakaiba tayo. Yun yung pag-isang bagay na kakaiba tayo eh. Tayo nagbibigay ng isang po kay Lord. Yung mga politician hindi nagbibigay. Kaya kakaiba tayo. Amen. Sino dito bukang pera? Nasaan kamay? Tayo! Lahat tayo! Abi, nahihiya ako magsabi. Pero naman ang isip ko, pera. Gusto ni Lord yan. Kanya na, huwag ninyong pabayaan na yung pera maging Diyos nyo. Amen. Ang gusto ni Lord, kayo ang susundin ng pera. Amen. You are the God of the money. Don't make money your God. Gets nyo? Nag-exo na ako ng gigil. Okay, conclusion na. Conclusion na. Okay. Para samahan kayo ng Diyos sa inyong paglalakbay, ito yung gagawin natin. Basahin nyo 1, 2, 3. Natutuwa sa inyo at sinasisiyahan sa inyo. Mga pagkakalahan kayo sa kanya. Gawin ka na ang mga bagay na natutuwa sa kanya. Okay, so yun na, para maging kakaiba tayo kay Lord, para samahan tayo ni Lord, una, maging kanugod-lugod tayo kay Lord. Ibig sabihin ng kanugod-lugod, natutuwa, willing-willing na sisiyahan. Pangalawa, nagpakilala tayo sa Kanya. Amen. Sinabi ko na kung paano tayo makikilala. Pangatlo, gawin lamang ninyo ang mga bagay na ikinalulugod sa Kanya. Yan, magiging kakaiba tayo nito. Amen. May natutunan? Amen. Okay, para makalala ng Panginoon. Ayun,